Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. So, kung makaka-relate ka sa reading na ito, maaaring ang reading na ito ay para sa'yo. Pero kung hindi, huwag mong pilitin, ibigay mo sa iba ang reading. Okay, let's start. This is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Okay, so let's start. What do we have here for the sign of Virgo? If you want to book a personal reading, Madam P, ang available ka ng VIP readings, guys, na. So, if you want to know more about that, yung regular reading ko, hindi na siya available for now. And you do have your Will Act for Pennies, Five of Pentacles, Three of Pentacles. Nakakita tayo ng growth sa'yo, but alam mo yan, may problem pa rin financially. But you are not focusing. Yung iba nagfo-focus masyado doon sa problema. Kumbaga, hindi pa rin pwedeng hindi sasagi sa araw mo yung iisipin mo yung problema na yun. But the good thing about this is that mas nagfo-focus ka ngayon sa yung mga bagay na you can do rather than sa mga bagay na hindi mo magagawa. So, the Empress, this is self-love, kumbaga, um, yung iba sa inyo may mga bago kang ginagawa ngayon sa sarili mo para mas maipakita yung pagmamahal na yan sa sarili mo. Like maybe changing your routines, ganyan. Yung iba, maybe may mga ginagawa ka sa itsura mo to make you look more beautiful, babae man or lalaki, LGBTQIA+. Ayan. Pero, of course, part of you is talagang with the Knight of Wands. May mga actions ka kasi in the past na masyado kang nagmadali, masyado kang pinush mo na hindi mo masyado pinag-inisipan na ngayon, pinoproblema mo itong mga bagay na to, especially with regards to money. And, but anyway, lahat yon ay nagturo naman ng lesson sa'yo. Kaya, for now, nakikita natin may mga tao sa paligid mo na nagiging daan, no? Para mas makilala mo yung sarili mo, mas mailabas mo kung ano man yung mga bagay na mailalabas mo pa sa sarili mo. I see you being masyadong mabait, and part of the problem is that kaya ka nagkakaproblema ngayon kasi masyado ka nagiging mabait in the past. Okay, kino-consider mo kung ano yung mga sinasabi nila or sasabihin ng ibang tao or yung mga kumbaga sila yung hinahayaan mo mag-desisyon sa buhay mo. So, ngayon, ikaw ang namumblema. So, let's move on sa person na kakonect mo pagdating sa love. Sino ito? Person na kakonect mo pagdating sa love. You do have here the Devil and you do have here the Chariot. I feel like this is a person na masyado, alam mo yung mga namumblema ka ngayon sa buhay mo. Part of that is that masyado nagmamadali, alam mo yon. And there's this person na nakikita natin na nagiging part of your problem ngayon kasi masyado ka rin nagmadali sa kanya. No, yung iba sa inyo, pwedeng nabuntis ng maaga or naniwala dito sa taong ito ng agad-agad, without thinking kung itong taong ba ito ay siya ba yung match talaga or mas better para sa'yo. So, yung iba sa inyo, kaya napupunta sa isang maling relasyon, sa maling koneksyon, whether present or nangyari na sa buhay mo, yun ay kasi masyado ka nagmamadali sa buhay mo. And with the Four of Cups, I feel like ngayon, you are not sure about these people in your life, no, whether karelasyon mo or friends mo, kung dapat ba talagang magstay pa sila sa buhay mo ngayon. Especially nagkaroon tayo nitong itong blood full moon, nitong September 7, September 8. Week before, week after, ang effect nito, no? So, ang
ang effect nito is that you will re-evaluate ngayon itong mga bagay na dapat tapusin sa buhay mo, no? Yung iba may kinalaman sa career, yung iba may kinalaman sa friends or relationships in your life. Ayan, na parang ngayon mo naiisip, should I stay dito? Kasi ito nagiging problem ito sa akin eh. Nandun yung parang you're no longer happy. Yung iba sa inyo pagdating sa career, gano'n na rin. Yung parang nagmadali ako dito kasi gusto ko ng growth. Oo nga, nagkaroon ng growth sa akin, pero I'm not really sure ngayon if I should stay dito sa career na ito because I'm not happy anymore. Diba? Parang hindi na ito nagbibigay ng accomplishment sa akin. At yung growth niya parang may hangganan. Yung iba may ganong factor. And lalo na nakakatulong pa or nakakadagdag pa sa pag-iisip mo ngayon yung mga problema mo kaya nadadagdagan yung pag-iisip mo na parang nasa maling sitwasyon or nasa maling tao or nasa maling career yata ako. Kasi instead of having growth, hindi ako nag-grow dito. Okay? So, whether person yung tinutukoy natin or a particular situation, it's up to you guys. Pasensya ka na guys, pag nag-shuffle lang ko talagang magagalaw yung camera kasi nakapatong lang yung stand sa table and medyo yung stand na ito medyo magalaw talaga siya. So, pasensya naman na. Okay, with regards to people, with regards to your emotions sa isa't isa, I feel like also itong person na connect mo could be someone na nasusunod sa'yo. Like, maybe a boss, or maybe literal na siya yung boss sa buhay mo ngayon. And part of your pagmamadali, yung iba, hindi naman kasi ikaw yung nagmadali, pwedeng itong person na to. So, whatever the case is, kung sino man ang nagmadali sa inyo, pwedeng napunta kayo sa sitwasyon na parang alanganin or parehong hindi kayo sure if you still want to continue ito bang relationship nito. Parang nandun na yung when you're happy, ganon. Pero pag hindi okay yung relationship or hindi okay yung tinatakbo ng connection, parang nandun na yung pag-iisip na naman na should I let go, parang ganon. So, emotions ninyo sa isa't isa. Queen of Pentacles is here, the Eight of Cups. So, you're thinking about the future. Ano yung magbibigay sa'yo ng stability. Ano yung magbibigay sa'yo ng, yung iba nga, karera ang usapin no? Yung iba, relationships. So, nakikita natin dito with the Ten of Swords, you really want to end something in your life ngayon para mas may pursue mo yung future na iniisip mo, mas gusto mo. The Fool is here. So, nakikita natin, you want to take the risk, gusto mong kumbaga tumalon or mag-risk sa kung ano man itong nagpapahirap sa iyo, nagbibigay ng problema, gusto mo nang alisan. And of course, this is you feeling a lot of burden, problem. Ayan, parang nahihirapan ka, napapagod ka, no? Seven of Swords, you want to get out of this situation. And kasi nga, hindi ka na happy Parang naaawa ka na lang rin sa sarili mo. Dahil sa kung ano man yung sitwasyon mo na yan, parang sila or yung taong nasa paligid mo, yung nakikinabang na lang. So, you want to stand for yourself. Parang ganun yung energy. And I can see yung iba sa inyo may mga offers. And yung iba sa inyo naman din, pwede nagkaroon lang ng challenge sa buhay mo. Kaya, ora mismo, no? Parang wala kang choice kundi harapin or tanggapin kung ano man itong bagay na ito na ngayon hindi ka na sigurado. Parang no choice may problema. No choice, kailangan mo tanggapin. Yung iba nga, if this is a relationship, pwedeng kasi nga nabuntis ng maaga, wala ka ng choice. Kailangan mo nang tanggapin, nandun na may baby na. So, anong gagawin? You have to accept it. Problema yan, lalo pag di mo in-accept, diba? So, some of you, ganun nagiging situation. So, anyway, emotions ng person na ito na nakulit mo. Yeah.
So this person could be a person who is very uh, alam mo yung spiritual na person. Kung hindi ikaw tong nasa right side, kung hindi ikaw yung mga binanggit ko kanina, maybe this is your side. Etong kaliwa. No, with the full, so you are dealing with a person na parang wala ding pakialam. This person is also a risk taker. Itong person na to. Kaya nga, yung iba sa inyo kung this is a relasyon, pareho kayo na naging, sabihin na natin medyo naging tanga talaga. Dahil, masyadong sugod na sugod, di masyadong inisip kung ano yung kakalabasan ng mga actions ninyo, etc. And this person is really a risk taker. Pero nakakita tayo ng offers sa kanya. This person is this particular offer for you na parang maybe may kinalaman sa money or may yung kung hindi man offer, this could be suggestions mula sa taong to. So although ganon na yung iba kung if you are in a relationship dito sa taong to, although ganon yung relasyon ninyo, nandun yung etong person na is willing to help pa rin naman, willing na mag-offer ng something na ikakabuti na lahat. The star is here, so I feel like this person is sanay siya sa attention, or kahit gusto niya or hindi, talagang siya ay mapapansin at mapapansin. And, yung iba, nare-realize din nila na kahit pa paano lucky pa rin naman ako dito sa person na to na nakilala ko. Kaya lang parang ang hirap niyang ma-reach, no? Or yung iba, this could be another person, medyo magulo yung energy dito. Yung iba, this could be another person na parang it's very hard to reach. Pero nakikita mo, napapansin mo. And you have a lot of wishes dito sa taong to. Pero yun nga, yung iba, marami kang obligation or responsibility and the same as with this person. So take only what resonates kasi yung iba, ganun yung sitwasyon. So bahala ka na kung alin ka doon. What will happen in the near future for you, Virgo? I'm hearing the word best friend. So this could be a friend or your favorite person or your best friend, etc. You do have here the Four of Wands. Yan. Ito maganda dyan. The Four of Swords is here. Clarify this Four of Wands and the Four of Swords. Clarified by the Nine of Pentacles and the Emperor. Wow. The Tower is here, the Empress, the Page of Swords. Clarify the Empress. Queen of Cups. Clarify the Tower, please. The Hierophant. So, Major Arcana yan. And also the Emperor, Aries energy. Taurus. Leo with the Strength card. Well, in the near future, I can see stability sa'yo, which is maganda. So, kung naman yung mga gagawin mong action for now, mga desisyon na naiisipan mo in the present moment, will definitely bring you happiness, luck, and fortune in the future. Lalo na with the Nine of Pentacles. Parang no choice ka dito eh. Kahit wala kang masyadong gawin with the Four of Swords, I can see you gaining a lot of attention, a lot of success, and lalo na with the Emperor. Kasi ikaw yung nagdesisyon, ikaw yung gumawa ng action sa alam mo ikakabuti mo. And nakita tayo na magiging maganda ang kapalit or sukli nito sa'yo or ang kalalabasan nito sa'yo. Whatever ending with the Tower, nakikita natin, kasi sapat na yung mga knowledge na natutunan mo doon, yung experience na nakuha mo doon. So, nakita tayo ng ending. Pero kaya mag-i-end, it is because with the Page of Swords, parang enough is enough.
Alam mo yon. And then, with the Empress, you are choosing yourself. And then, with the person na to, nakakita tayo, this person is really a giver. Pero nakakita tayo ng good karma dito sa person na to, lalo na with the Hierophant. In the near future, nakikita natin may mga ituturo siya. Pwedeng sa'yo, at or sa ibang tao. And I can see this person, it could be dealing with a teacher, or a like a boss, someone na may mga taong nakikinig sa kanya. So, nakakita tayo ng gana. With the Strength card, this is Leo energy. And this is the best friend kind of energy. So, you two will become best buddies or best friends, literal. Kasi parang you will realize na parang kailangan nyo pa rin yung isa't isa. And, yeah, when you are together, mas malaki yung nabibuild ninyo rather than when you are apart. Okay? So, meron kayong ibubuuin ng taong ito, and that would lead into stability, success, money, ayan, na recognitions, ayan yung nakikita natin. So, thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.